Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Yula point of view. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nasa ibang bahay na ako. Kaya napabalikwas ako ng higa. Wala akong maalala sa mga nangyari. Ang naalala ko lang ay naglalakad ako sa kalagitnaan ng ulan. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa bahay na ito. Napansin ko na nakahubad pala ako. At tanging kumot lang ang nakatikip sa hubad kong katawan. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Kaya napasigaw na lang ako, dahil hindi ko alam kung ano nga ba ang mga nangyari. Kung bakit ako nakahubad. Anong nangyari, bakit ka sumisigaw? Nagulat na lang ako nang pumasok si Ethan. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nakahubad? Siguro pinagsamantalahan mo ko. Natataranto kong tanong sa kanya. At hindi ko na tuloy alam kung anong gagawin ko. Huwag kang assuming. Wala akong ginawang masama sa'yo, hindi kita near-ape. Basang-basa ka kasi kanina kaya minabuti kong hobarin sa'yo yung gown mo para hindi ka magkasakit. Paliwanag pa niya sa akin. Kita kong kumuha siya ng damit sa closet niya at hinagis sa akin. Ito, magdamit ka, tapos lumabas ka pagkatapos mo, mag-uusap tayo. Pagkasabi niya ay lumabas na siya sa kwarto. Kaya nagmadali akong nagdamit at lumabas. Pagkalabas ko ay nakita kong nakaupo siya sa harap ng mesa. Tumigil muna ako sa harap ng pinto ng kwarto. Nakaramdam kasi ako ng hiya dahil nakatingin siya sa akin, at ilang sandali ay nag-sign na uupo din daw ako. Pagkaupo ko ay bigla siyang nagsalita. Ano pala ang nangyari? Bakit umiiyak ka at basang-basa sa ulan kanina? Diretso niyang tanong sa akin. Akala ko kasi magtatapat siya sa akin. Pero hindi pala, umaasa ako sa wala. Kaya pala niya ako gustong makita para lang imbitahan ako sa kasal niya. Malungkot kong sabi, yun naman pala, so bakit dito ka pumunta? Dapat umuwi ka na sa inyo. Sabi pa niya, ano, pauuwiin mo ako. Alam mo naman siguro yung nagawa ko sa parents ko, diba? Sinuwi ko sila, kapag umuwi ako lagot ako at alam mo yun. Pagdadahilan ko, dahil ayaw ko pang umuwi. Dahil kapag umuwi ako baka pag-alitan lang ako at ipilit na ipakasal sa mayabang na tabatsay na iyon. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Tanong pa sa akin ni Ethan. Kaya napaisip rin ako, hindi ko rin alam kung saan rin ako pupunta. Baka pwede dito muna ako pasamantala. Sabi ko sa kanya, wala na rin kasi akong mapupuntahan. Ikaw lang ang kilala kong makakatulong sa akin. Dagdag ko pang sabi, kita ko ang pagkunot ng noo niya. Tinulonggan na nga kita, inaabuso mo naman. Umuwi ka na, hindi kita tutulungan. Diretsahan niyang sabi, please, wala akong mukhang may haharap sa parents ko. Hindi ko naman kasi alam na ito ang mangyayari. Sabi ko pa sa kanya, hindi ako magmamakaawa sa kanya kung may mapupuntahan ako. Pero wala talaga akong pwedeng mapuntahan. Sige, ngayong gabi lang. Pero bukas na bukas umuwi ka, maliwanag ba? Sabi pa niya, mabuti na lang naawa siya sa akin. Salamat, matipid akong ngumiti sa kanya. Nang biglang tumunog ang gutom kong sikmura. Paano naman hindi tutunog ang tiyan ko sa gutom? Mukhang masarap yung nakahain sa table. Pero bakas pa rin sa kanya ang pagkaseryoso ng mukha niya. Kumain na tayo, alok niya sa akin. Salamat ulit, ang bait mo talaga. Sabi ko, nagmadali na akong kumain at nakita kong ngumiti siya, kaya napangiti na rin ako. Kahit papaano may mabait pa rin siyang puso. Ethan point of view, lumabas na ako ng kwarto para balikan ang niluluto ko. Kahit inis ako sa kanya ay pinagluto ko pa rin siya. Hinintay ko siyang lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya ay napatingin ako sa kanya. Di ko alam kung bakit. Pero parang nag-iba ang feeling ko nang makita kong suot niya ang t-shirt at short na pinahiram ko sa kanya. Nakatayo lang siya sa pintuan, kaya nag-sign akong umupo siya. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Kaya kinunwento niya sa akin ang lahat, hanggang sa nakiusap siyang dito muna siya sa bahay. Pumayag naman ako dahil ngayon gabi lang naman. Biglang tumunog ang tiyan niya. Mukhang gutom siya. Sinadya kong hindi tumawa para di siya mapahiya. Kumain na tayo, sabi ko sa kanya, kaya agad siyang samubo ng pagkain.
na akala mo ay hindi pa nakakain ng isang araw. Di ko tuloy napigil ang ngumiti, kaya nakita niyang napangiti ako kaya ngumiti rin siya. Ang cute niyang tingnan sa mga oras na iyon. Teka, sinabi ko bang cute siya? Hindi ako makapaniwala sa pinagsasabi ko ngayon sa sarili ko. Bigla akong tumayo kaya nagtaka siya. Busog na ako, kumain ka lang dyan. Pumasok ako sa kwarto, para iwasan siya. Hindi talaga ako sanay na may kasama sa bahay. Lalo pa sa babaeng yon. Pero wala na kong magagawa pa. Hindi ko naman pwedeng bawiin ang sinabi ko. Hindi ko siya pwedeng itaboy na lang. Kasalanan ko rin naman kung bakit siya tumakas sa kasal namin. Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam na ako yung mapapangasawa niya. Mabuting wag na niyang malaman na ako yung fiancé niya. Dahil sisiguraduhin ko na hindi matutuloy ang kasal namin. Bigla kong naamoy ang sarili ko. Amoy pawis na ako. Kailangan ko nang magpalit ng damit. Kasalukuyan akong naghuhubad ng damit nang bigla na lang pumasok sa loob ng kwarto si Yula. Tapos na akong kumain. Muntik na akong matimba sa gulat sa kanya. Bigla ko tuloy natakpan ang topless kong katawan. Huwag kang ang manggulat ng ganon. Papatahin mo ba ako sa gulat? Inis kong sabi. Napansin kong nakatingin siya sa katawan ko. Napapaantres na lang ako nang mapansin kong papalapit siya sa akin habang nakatingin sa abs ko. Wow, may abs ka pala. Tanong niya at aktong hahawakan niya kaya tinapik ko kamay niya. Ano ba? Lumabas ka nga. Huwag kang manilip dito. Hugasan mo pinagkainan mo doon. Galit kong sabi. Kaya hindi natuloy ang balak ni Yula na hawakan ang abs ko. Kita ko ang pagkadismayado niya. Pero pahawak ng abs mo mamaya. Pilyo niyang sabi na nakangiti sa akin. Baka gusto mo masapak. Sabi ko pa sa kanya at pinakita ko ang kamao ko. Ito naman ang damot-damot parang abs lang. Mata rin niyang sabi at lumabas na sa kwarto. Pagkalabas niya ay minadali kong isuot ang sando na gusto kong isuot. Kailangan makauwi na siya sa kanila. Hindi siya dapat magtagal dito. Yula point of view. Hindi ako makapaniwala na dito ako dinala ng mga paa ko sa bahay ni Ethan. Sa mga oras na iyon magulo ang isip ko. At ang tanging makakatulong lang sa akin sa mga oras na iyon ay si Ethan. Siya lang ang alam kong masasandalan ko ngayon. Kaya hito ako ngayon. Pinatuloy niya ako sa maliit niyang bahay at pinakain pa. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko dahil naisip ko naman ang ginawa kong kaibangan kanina. Pero wala akong pinagsisihan sa ginawa kong pagtakas dahil hindi ko talaga may sakmura na makakasal ako sa tabatsoy na iyon. Kung pinakitunguan lang niya ako ng maganda papayag ako sa kasal. Kaya lang sobrang yabang niya. Naisip ko na baka dito muna ako magtago sa pamamahay ni Ethan. Mukha naman siyang mabait. Oo tama. Dito muna ako magtatago. Kahit ayaw niya hindi niya ako mapapaalis dito. Kailangan kong mag-behave. Nang matapos kong hugasan ang pinagkainan ko ay bumalik ako sa loob ng kwarto niya. Sumilip muna ako para tingnan siya sa loob ng kwarto. Nandoon siya kaya pumasok na ako agad. Tapos na ako. Mahina kong sabi. Nakita ko kasing nakahiga na siya sa kama niya. Mukhang tulog. Hindi ko na naman mapigil ang mapatingin sa magaganda niyang muscles. Kitang-kita ko ang kabuuan ng katawan niya dahil sa masikip niyang sando. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya para hawakan ang abs niya. Hindi ko alam pero hindi ko talaga mapigilan na ma-attract sa mga abs niya. Gustong-gusto kong hawakan. Napabalikwas naman siya sa pagkakahiga niya. Dahil nagulat siya nang maramdaman niyang hinawakan ko abs niya. Hoy, anong ginagawa mo? Gulat na gulat siya na akala mo nara-rape siya. Wala, sabi ko. Anong wala? Naramdaman ko na hinawakan mo ang tiyan ko. Huwag kang ganyan kababay mong tao. Nananansing ka, naiinis niyang sabi. Bigla na lang akong natawa sa mga naging reaksyon niya. Hinawakan lang naman, sabi ko. Lumabas ka nga sa kwarto ko. Inis niyang sabi. Oo nalalabas na. Sabi ko at tumayo na ako para lumabas na. Kung makapag-react akala mo may mawawala sa kanya, ang damot, bulong ko sa sarili ko habang palabas ng kwarto. May sinasabi ka, ito naman oh, wala akong sinasabi. Teka lang, saan mo ba ako patutulugan? Dito ba sa kwarto mo? O magkatabi ba tayo? Mapang-akit na sabi ko.
Gusto ko talaga siyang asarin. Kita kong kumunat ang noo niya sa akin. At masamang makatingin. Pero in fairness lalo siyang nagiging cute pag napipikon siya. Anong akala mo welcome ka sa bahay ko? Sa sala ka matutulog. Kung inaakala mo na mabait ako. Wes nagkakamali ka dahil hindi ako mabait sa mga babae. Sabi pa niya sakin. Okay, mapang-asar kong sabi. Bukas na bukas kailangan mo nang umuwi. Sabi pa niya, paano kung ayaw ko? Kita ko naman sa mukha niya ang pagkainis. Anong sabi mo? Kunot noon niyang sabi. Ang sabi ko gusto kong tumira dito kasama ka. Biro ko sa kanya, sinagalit mo ba ako? Pag sinabi kong umuwi ka. Uuwi ka bukas, maliwanag. Napipikon na niyang sabi. Hindi pa rin ako uuwi, pang-iinis ko naman sa kanya. At para mas lalo siyang menas ay lumapit ako sa kanya at tumabi. Alam ko naman na mabuti siyang tao. At wala siyang masamang gagawin sa akin. Hindi siya makapaniwala nang mahiga ako sa tabi niya. Nang iinis ka ba talaga o nababaliw ka na? Bakit tumatabi ka sa akin? Inis pa rin niyang sabi. Alam mo naman na wala akong mapupuntahan. At alam ko na safe ako pag dito ako kasama ka. Sabi ko pa, paano mo nasisiguro na safe ka nga sa akin? Sabi pa niya, kung masama kang ang tao pinagsamantalahan mo na ako kanina pa nang wala pa akong malay. Pero hindi mo yon ginawa dahil hinintay mo pa rin akong magising. Sabi ko sa kanya, at dahil mabait ka naman. Baka pwedeng dito muna ako ng mga ilang araw. Pwede ba? Dagdag ko pang sabi at nakangiti sa kanya. Para makuha ko ang loob niya. Pero kunot pa rin ang noo niya habang nakatingin sa akin. Naiinis siya. Anong akala mo sa bahay ko hotel? At saka hindi mo pa ako masyadong kilala. Paano kung masama akong tao? Paano kung may gawin akong masama sa'yo? Pananakot niya sa akin. Hindi gawin mo ang gusto mo. Pagbibigyan kita. Gwapo ka naman pabiro kong sabi dahil alam ko naman na hindi niya iyon gagawin. Ano? Gulat na sabi niya at di makapaniwala sa mga pinagsasabi ko. Ganito na talaga ako pag malungkot, kung ano-anong pumapasok sa isip ko na kalukuhan. Sirang-sira na din naman ang buhay ko. Nababaliw ka na ba? Paano kung gawin ko nga talaga iyon sa'yo? Hindi ka pa rin ba matatakot? Inis niyang sabi sa'kin. Paano naman ako matatakot? Hindi ko nga mahawakan ang abs mo. Kung pagsasamantalahan mo ako, pagkakataon ko nang mahawakan yung pinagdadamot mong abs. Pabiro ko nan amang sabi. Kita ko ang pagcopy ko niya. Ano, baliw ka ba? Galit niyang sabi. Napahawak tuloy siya sa batok niya. Sa sobrang stress niya sa mga pinagsasabi ko. Joke lang naman. Ano ka ba? Mukha ka namang mabait at alam ko naman na hindi mo gusto ang mga tulad ko. Sabi ko dahil nga feeling ko mahi-high blood na siya sa mga pang-asar ko sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Bigla niyang tanong. Halata naman. Sa'yo na ayaw mo sa akin. Kaya safe ako sa'yo. Kahit nga maghubad ako dito. Alam mo kung wala kang paki sa'kin diba? Magkaibigan naman tayo at saka di ba nga close tayo dalawa? Sabi ko at nakangiti sa kanya. Hindi tayo close, hindi nga tayo magkaibigan Inis niyang sabi. Ano ka ba? Hindi mo ba naalala may bonding tayong dalawa? Sinamahan mo nga ako sa wedding dress pati pagbili ng singsing. Ang dami kaya nating pinagsamahan. Hindi mo ba iyon matatawag na bonding? Paglilinaw ko sa kanya. Pinapasakit mo talaga ang ulo ko. Inis na sabi niya, huwag ka namang map-icon dyan. Payagan mo na lang ako na dam ito muna. Pasamantala lang naman. Sabi ko sa kanya, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya. So pwede na ba ako matulog sa kama mo? Pangungulit ko na naman sa kanya ulit. Alam kong pilit niyang pinipigilan ang sarili na wag map-icon. Ano payag ka na bang magtabi tayo sa kama? Para nang mahawakan ko abs mo. Iwan ko ba kung bakit ako obsessed sa magaganda niyang abs? Matulog ka mag-isa dito. Umalis siya sa pagkakaupo niya sa kama. Pagbibigyan kita sa gabing ito. Ngayong gabi lang ito. Bukas na bukas kailangan wala ka na dito. Inis niyang sabi. Ito naman. Baka naman pwedeng 3 araw. Pagmamakaawa kong sabi. Ngayong gabi lang. Maliwanag. Inis niyang sabi at lumabas na sa kwarto. Nahiga na lang ako ng maayos.
Pilit kong kinakalimutan ang masakit na nangyari sa akin kanina. Gusto ko lang naman ng kausap at karamay dahil sa nangyari. Hindi man ako mukhang malungkot pero sa loob-loob ko unti-unti akong madudurog. Hindi ko lang pinapahalata. Ayaw kong damdamin ang lahat. Kakayanin ko ang sakit. Alam ko na makakaya ko ang lahat at magsisimula ako bukas ng panibagong buhay. Wala na akong balak pa na bumalik pa sa mga magulang ko.